lalakwatsa rin siya. Go na kayo dito sa Mira Agro Park. Ang total lang na binayaran namin ay 1,189 pesos. O di ba gusto nyo yon? Sa budget muna tayo nag-umpisa. Siyempre para alam nyo kung magkano yung kailangan nyo ihanda bago kayo pumunta doon. Kami, nag-tent lang kami. So yung tent nila, kapag yun yung i-avail nyo, may kasama na siyang mattress. So hindi sasakit ang likod nyo sa tigas ng sahig. Tapos may kasama na rin siyang table, isang table, dalawang chairs. Tapos pwede na kayong gumamit ng common area na may lababo, may stove, may restroom, may mga gamit na rin doon ng kutsara, tinidor, lutuan. Although, kapag gumamit ka ng stove, kaya meron kaming additional dyan. Kamali kami, gumamit kami. May additional na 150 pesos. Pero yun nga, kung may dala kayong butane, kagaya namin, sa butane na lang kayo magluto, mas mura. Anyway, so sa tent, 999 pesos lang. Pero kung magdadala kayo ng sarili nyong tent, magbabayad kayo ng 150 pesos na pitching fee, plus yung entrance fee na 250 pesos per head kung kayo ay mag-overnight. And then, para naman sa kung ayaw nyong tent, lalo kung may kasama kayong bata at more than 2 na kayo, meron pa silang kubo with room and veranda. 6 packs na yung pwede doon, 2,500 lang. Meron silang 8 for 8 packs na cabin, 2,800 pesos. And then, yung pinakamahal na nila, 3,000 pesos lang for 10 packs na yun. O diba? Kung maghahati-hati kayo doon, tas 10 kayo, tang mamagkano lang kayo. Sobrang sulit. Ayan. So, ang binayaran namin sa Mira ay ulit yung tent na 999 pesos, yung 150 pesos kasi nga napagamit kami ng gas stove nung gabi kasi pagod na pagod talaga kami sa biyahe. Para mapabilis na rin yung pagluluto ng mga pagkain namin, gumamit na kami. Tapos, nakalimutan namin magdala ng tubig. So, bumili kami ng half gallon ng tubig na 40 pesos na hindi namin naubos. Sobrang dami. Pinamigay na lang namin sa mga kasama namin kinabukasan. So, ang total na nagastos namin sa Mira Agro Park sa Tanay ay 1,189 pesos. O, diba? Bongga, tipid. Ang check-in pala nito is 3 o'clock p.m. Hindi na sila tumatanggap ng guests beyond 5 o'clock p.m. Mamaya makikita nyo naman sa daan kung bakit. And then, ang check-out kinabukasan ay 2 o'clock p.m. Bongga, di ba? Ang tagal-tagal ng stay nyo, tas yan lang yung babayaran nyo. And then, kinabukasan, kasi gusto talaga naming maligo sa sapa sana. May sapa sila dun sa may Mira, kaso tuyo kasi sobrang init. So, naghanap kami ng falls. Dapat pupunta kami sa Daraitan Falls. Although, kasi nung paaraw na to, holiday to. So, nagsasabi na rin yung Google Maps na sobrang busy nga nung area na yun, nung araw na yun. Buti na lang, kausap namin yung friend namin, si Mrs. Astorga. Sabi niya, baka gusto namin dito na lang sa Cambal Elisa Falls. Mas hindi pa siya kilala. So, pagpunta namin doon, medyo maraming tao. Pero, lunch time na kasi yon. So, nagluto muna kami pagdating namin doon. Pagkatapos naming magluto, nawala rin naman yung mga tao. So, parang around 2 o'clock nung lulubog na kami. Kami-kami na lang. Ako, kami ni Ken, tapos isang family na lang yun nandun. O, diba? Bongga na. So, dito medyo marami rin kaming pagkakamali, no? May mga maling desisyon kami sa buhay. Pero yun nga, kaya ko to sineshare, kaya namin to sineshare sa inyo para hindi na rin kayo magkamali. So, meron silang cottage, 500 pesos. Family yun. So, kahit ilan kayo sa pamilya nyo, pwede kayong magsiksikan doon sa cottage. Napakalaki ng cottage na yan, 2 lang kami. Meron sila nung tag 300 pesos. Kaso, nung pagdating kasi namin, upon arrival namin, sobrang, kumbaga, lahat ng tag 300 pesos, may tao pa. Ayun nga mali namin. Dapat pala naghintay kami ng konti. Kasi sumasaglit lang talaga yung mga tao dito. So, kumbaga, pupunta sila doon para maligo. Tapos umaalis na rin sila. Ayun. So, anyway, 200 pesos, goodbye. Nag 500 pesos kami na open cottage. Anyway, tapos entrance fee, 50 pesos each. Nako, ito pa isa.
Dalawa yung daanan diyan sa Kambal Elisa, meron sa kanan at meron sa kaliwa. Yung sa kanan ay may entrance fee, sisingilin kayo. Pero kapag dun kayo sa kaliwa pupunta, walang bayad yung entrance. Walang entrance fee, I mean. Ang babayaran nyo lang yung cottage ninyo. O diba, naka 600 kami, pwede naman palang 300 lang. Anyway, nag-enjoy naman kami and charge to experience talaga. So, ang total naming nagastos sa Mira, Agropark at sa Kambal Elisa ay 1,789 pesos. At since nakamotor lang kami, 500 pesos lang yung gas na kinailangan namin. Ang baon namin, syempre ito pa iba-iba, mag-iiba to, depende sa inyo. Kami kasi, alam nyo namang matakaw siguro kami. So, 1,000 pesos yung um, nagastos namin sa pagkain. More than 1,000 pesos yung pinamili namin, pero hindi naman namin naubos lahat. So, estimate talaga is 1,000 pesos. So, ang grand total ay 3,289 pesos plus 200 pesos sa kaserola dahil nakalimutan naming magdala ng lutuan. Yon. Anyway, kung hypothetical lang, wala kaming nagawang maling desisyon. So, yung 3,289 pesos na grand total namin, mababawasan yan ng 150 pesos kung hindi kami nagmadaling magsaing at hindi kami gumamit ng stove sa Mira. Mababawasan pa yan ng 100 kung doon kami dumaan sa left side ng falls kung saan walang entrance fee. At mababawasan pa yun ng 40 pesos kung nagbaon kami ng tubig at hindi bumili. Tapos, kung naghintay din kami doon sa tag 300 pesos na cottage, edi sana 300 lang yung binayad namin at makakatipid kami ng 200 pesos. So, all in all, hypothetically, kung tama lahat ng desisyon na magagawa nyo sa buhay sa araw na yan, 2,799 pesos lang yung gagastusin nyo for people na yan, 2 persons na yan. And again, 1,000 pesos yung pagkain namin. Depende naman yan sa inyo kung ano yung kakainin ninyo. So, i-less natin yung 1,000, 1,799. Tapos, bahala na kayo kung ano yung pagkain ninyo, di ba? So, tipid na tipid talaga. Ito ang tunay na camping, yung hindi tayo magarbo. So, punta na kayo sa Mira, Agropark Tanay. Kung gusto nyong gayahin yung ginawa namin na dumiretso kami sa may Kambal Elisa Falls, you can also do so. So, straight out from work, ng 2 o'clock si Ken, pagdating niya sa bahay, okay na kami. Nag-ride out na kami at exactly 3 o'clock p.m. From Quezon City, actually, galing kami dyan sa school kung saan ako nagtatrabaho. Hanggang sa Mira, it's about 1 hour and 25-minute ride. Dumaan pa kami sa school kasi yung butane namin ay ginamit ng Boy Scouts at Girl Scouts nung camping nila. Ginawa namin pang backup. So, eto na nga. Habang papunta kami sa Mira, habang nasa biyahe kami, nakuha namin yung lutuan, di ba? Yung butane. Pero, na-realize ni Ken na wala pala kaming kaserola. So, naganap pa kami ng mabibilhan. Buti na lang, sa Kogyo meron 200 pesos kaso. Sayang din, no? Pero, at least, meron kaming bagong kaserola. Ayan na nga, diretso na kami papunta sa Mira Agropark Tanay. So, dire-diretso yung biyahe namin nung araw na to kasi holiday. Pero siguro kung regular days kayo pupunta, lalo kung weekends, magbigay na lang kayo siguro ng time para before 5 p.m. makarating talaga kayo sa Mira. Kasi sa tingin ko kaya rin sila nagsasabi na strict na sila sa 5 p.m. na check-in. Hanggang 5 p.m. lang. 3 p.m. diba? Yung check-in. Pero tatanggap sila hanggang 5 p.m. lang. Kasi yung pagdating mo sa Mira, hindi pa yun eh. Aakyat ka pa. So, syempre, yung trail, depende sa inyo yun kung gaano kayo kabilis. So, kagaya namin na medyo chubby-chubby. Nahirapan kami umakyat. So, matagal-tagal. Sakto, pagdating namin sa taas, palubog na yung araw. Kaya, kung late
kayo makakarating siguro madilim na yung pag-akyat nyo. So, delikado na rin siguro. Kaya hanggang 5 PM lang talaga sila tumatanggap. Yan. So, pagliko nyo ng Martesem, magsisimula na yung rough road. So, since rough road nga, kailangan dahan-dahan lang, no? Mag-ingat, doble ingat talaga. Although, itong rough road na to, sabi naman din ni Ken, hindi siya ganun ka-rough. Hindi siya kagaya nung, nagpunta na kasi kami sa may Norzagaray, yung campsite din doon. Mas rough road yun. Ito kasi medyo, lalo't summer time kami nagpunta, ano siya, patag, rough road siya pero hindi siya yung madulas, hindi rin siya yung mabato masyado. So, makakapag-control naman kayo. Ang challenging dito ay yung pataas, pababa niya, medyo matarik. Tapos, yung paliko, medyo marami yatang blind curve. Kaya panay busina ang Kuya Ken yun nung nandito na kami sa bandang rough road. Actually, nawalan kami ng preno pa. Kasi napiga niya ng sobra-sobra yung preno. Kasi nga yung pagpababa, ano siya matarik talaga. So, kailangan ng preno na malakas. So, siguro kung pupunta kayo dito nakamotor kayo, nakakotse, kailangan ready ang inyong sasakyan talaga. Meron din kaming mga nakasalubong na na tirikan. Kasi kainitan, no? Tapos, ganun pa yung daanan. So, i-condition nyo po yung sasakyan ninyo. Ito pala, may dadaanan na sapa. Mababaw lang naman siya. Siguro kasi nga kainitan, so mababaw siya. Pero siguro kung pupunta kayo ng rainy seasons, itapat ninyo yung punta nyo ng Mira ay hindi umulan ng malakas kasi baka may kataasan yung tubig. Pero kapag mga ganitong panahon na summertime tapos sobrang init, kayang-kaya ng motor to. May mga 125 na motor nga rin na dumadaan. So kayang-kaya po ito ng motor. Ano lang, hindi siya dahan-dahan actually ang kinabahan din si Ken dito, ang lolo mo. Ginawa niya, bumuelo bago kami tumawid. Balak pa nga niya akong palakarin, nakakaloka siya. Paglagpas sa sapa, konting-konti na lang, yun na yung Mira. So, fast forward, ito na nagte-trekking na kami. Mapapansin nyo, konti lang yung dala naming gamit kasi sinalubong kami doon ni Kuya Ray, sobrang bait. Siya na yung nag-akyat nung mga camping equipment namin at nung mga baon namin na mabigat. So, yung dala lang namin, sarili namin, tubig, tsaka yung mga valuable things, cellphone, pera. Yun lang. So, goods. Pangarap ko magkaroon ng bahay sa ganun. Pero hindi yung bahay nasisira sa kalikas. Yung simple lang. Kaso wag naman sana yung aakyat ng ganito. Grabe. Anong oras na? 5 na, no? 5:10 na. So far, ang nilalakad na namin nag-start tayo mga 4:40, no? Okay. Mga naka 30 minutes na kami. Pero yun naman ay mga bahay, mga cabin. So, yun na yung main. Yun yung pinaka main house na nasa gitna. Ito? Yun yung malaki. Ayun? Oo. So, malapit na kami. Malapit na ba yan? Parang hindi pa, no? Hindi kasi gaganon tayo. Ay, hindi. Dito yata sa baba. Ang main, no? Yun ba? Yung may tent. Pero medyo malayo pa nga kami. Siguro mga 1 oras pa. Harap na nga. Pero marami namang pahingahan. So, nakapagpahinga naman kami. Lalo ako kasi tuhod ko parang hindi niya naka-erase. Tapos, diba lamok? Kasi ulit si Kuya, sabi ko sa inyo, yung motor na yan, siguro makakasampung balik. Hindi pa kami nag-aakyat doon. Ay, malalaman natin kung saan siya papasok. Doon tayo papasok. Sino ba yan? Si Kuya ba yan? Natagka yung tubig.
Pero sabi niya makikita naman natin agad yung ano eh, yung tent, di ba? So siguro bungad lang niya nilagay din yung tent na. Ano, may tubig ni Kuya. Naka ano na yan? Pangatlong balik. Dalawa pa lang ba? Pangalawa yan. Oo, kasi pababa siya kanina. Fast forward ulit tayo umaga na. Hindi kami nakapag-video na nung pagdating namin kasi pag akyat namin sa tent namin, nag-asikaso na kami. Ang bilis lumubog ng araw. Madilim na. So, nagluto na agad kami. Kailangan namin kumain agad. Tapos, yun na, in-enjoy na lang namin yung simoy ng hangin, yung tahimik na paligid. Yun, na-enjoy naman namin siya. So, yan na, morning na. Etong video na to, tapos na kami sa Sea of Clouds, nakapag-picture na kami. Dito na kami bumaba, wala pang siguro mga pa 9 AM. Nag-almusal lang kami. Yung inalmusal namin, yung hot pot din na kinain namin nung gabi kasi sobrang dami. Inubos lang namin yung nung umaga. Pababa dito na kami sa alternate route dumaan. Yung kabila na dinaanan namin, yun yung sementado, yung dinaanan namin nung paakyat kami. Pero dito, pinayagan na nila kami ditong dumaan pababa kasi mas madali nga ditong bumaba. I mean, kung dito ka kasi aakyat sa part, dito sa na to, trekking mode ka talaga. Feeling ko kailangan mo nga ng stick na kung hindi ka talaga bihasang umakyat dito at hindi mo kabisado yung daan. Pero madali lang naman siya. Hindi naman siya ganun kahirap. Nakakapagod lang talaga kasi yung yung lupa, hindi pantay-pantay. Bundok nga eh. And I'm really thankful na nakapunta kami dito kasi naka-experience kami ng buhay na simple. And hopefully, yung mga susunod na bisita, guests ng Mira, kapag sumikat na talaga yung Mira, ay ma-maintain pa rin ito. Hindi yung magiging kagaya siya ng ibang campsite na pumangit na, marumi na yung mga paligid, may makikita ka na lang na balat ng chicherya. And hopefully, mapanatili rin yung katahimikan, especially kapag padilim na rin. Kasi, merong mga nabubuhay ditong, di ba? Mga insekto, mga hayop na dito talaga sila nakatira. So, we have to respect their environment para hindi rin sila umalis. And mapanatili yung biodiversity na nakapaligid sa Mira. Yan lang. Elisa Falls. Uy! Mano ka ba? Bago mo. Pagod? Ewan ko. Wala siguro. Isa lang naman tutunguhan siguro. Nakita mo yan lang. May daan pala sa kabila eh. Asa na yan na yun? Nature trip ba ka mo? Nature trip ba?
Yan. So, nandito na kami sa may Cambal Elisa Falls. Ito yung sinasabi ko sa inyong nag-cottage kami ng pang-family. Ang laki-laki, tignan nyo. Kami dalawa lang ang nandito. Tapos, may mga dumadating na couples. Tinatanong sila kung gusto nilang makihati sa amin. Hindi sila nakikihati, tapos diretso sila sa taas. Yun pala, naghihintay sila dun sa tagti 300. Kasi nga, saglit lang naman yung mga tao. Anyway, dahil gutom na rin kami, pinatos na namin tong pang-pamilya. Ayan. So, sa video mukhang murky yung water, pero hindi naman siya madrumi, no? Siguro kung mas gusto niyo yung clear talaga, kasi pag sinearch nyo naman din, makita nyo yung tubig sa Cambal Elisa, clear naman dapat siya. Medyo disturbed na yung water at this time kasi tanghali na to, hapon na actually. Kung gusto niyo ng malinaw umaga, dapat kayo magpunta dito. Yan. Kinukuha ka na ito. Ay, silot. Silod. Malalim, tingnan mo. Tabagbak, taba. Lapan! Oh. Hindi, puro bato ang ilalim. Ah, dito, may mga bato. Ano rin dito ko? Yan ka lang. Malalim dyan. Saan dito? Hindi daw eh. Try mo. Lalim na dito. Oo. Oh, gatuhod na lang oh. Baba, sa baba, bumaba ako eh. Malalim nga dyan. Oh. Sabi ko sa'yo malalim dyan eh. Hindi ka pa naniwala sa akin. Ano? Yun lang. Salamat sa pagsama. Hanggang sa susunod nating paglalakbay.